Nakunan ng litrato ang mistulang pamumuti ng coral reef sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Posible di manong resulta ito ng paninira ng mga dayuhang mangingisda sa bahura para makakuha ng giant clams o taklobo. Dahil sa girian sa South China Sea, isinusulong ng Pilipinas ang isang legally binding na Code of Conduct na gagabay sa mga bansang may inaangking bahagi nito. Pero tila hindi raw sang-ayon dito ang China. May report si JP Soriano. Malaya na raw nakapangingisda ang mga mangingisdang Pilipino sa may Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Pinatotohanan naman ito ng mga litrato at video ng Philippine Coast Guard na nakunan nitong nakaraang linggo. Wala raw tensyon sa lugar at regular silang nakakapag-usap ng Chinese counterparts nila. Parang yung nakita namin, sama-samang may maraming fishing activities doon sa area. Sa pagkaalam ko, merong Chinese, merong Vietnamese at andun din yung mga Pilipinos. Pero andun pa rin yung Chinese Coast Guard. Pero sa parehong grupo ng mga litrato, makikita rin ang pamumuti ng tubig sa paligid ng mga bangka ng mga Chinese fishermen malapit mismo sa tuktok ng bahura. Hinala ng isang maritime law expert, resulta ito ng umano'y paninira sa bahura o corals para makakuha ng mga giant clam o taklobo. Yung LEC ng kanilang mga outboard motor, binababa nila, ginagamit nila na pangputol nung coral, parang inaahit nila yung mga coral, kumbaga, no? So nadudurog yon. Nitong mga nakaraang taon, ilang beses nang may nahuling Chinese fishing vessel na nahuhuling nangunguha ng giant clams sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Noong 2015, naghain ng protest notes ang DFA sa Chinese Embassy matapos mahuli ang 24 na Chinese utility boats na nangongolekta ng giant clams sa lagoon ng Baho de Masinloc. Kailangang i-raise nga ito sa China. Again, yung sinasabi natin matagal na kailangan i-assert yung ruling, no? I mean, this is a clear case na kailangan mo talagang i-assert, no? Kasi hindi nila talaga dapat ginagawa yan. Ang pagkasira ng corals din ang isa sa mga naging argumento noon ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal. Bukod sa Panatag Shoal, nakunan din noon ng mga satellite image ang pamumuti ng mga bahura sa ilang isla sa Spratlys. Resulta raw ito ng paulit-ulit na pagkahig dito ng mga bangka ng mga mangingisdang Chino para madurog ang mga koral at mabunot ang mga taklobo. Dahil sa salasalabat na issue patungkol sa teritoryo at resources, isinusulong ng Pilipinas ang pagkakaroon ng legally binding na Code of Conduct sa South China Sea. Sang-ayon daw rito ang mga ASEAN country na may inaangkin ding mga isla at bahura sa karagatan, maliban daw sa China. Pagtitiyak naman ng DFA, hindi mababali ang gustong isulong ng Pilipinas. I can definitively say that the Philippines continues to support the notion that it should be legally binding, but of course we'll have to see how things develop. But that issue, I think, still has to be discussed. JP Soriano, GMA News.